Honey, matagal ka pa ba dyan? Let's go na, malilate na tayo sa event. Tura ni Henry kay Camille. Sandali lang Han, hindi pa ako satisfied sa makeup ko. You know me, right? Sagot ni Camille. Mauna ka na kaya, susunod na lang ako. I'm sorry Han, pero look yung suot kong damit para lukot pa nga. Reklamo nito kaya napailing pa si Henry dito. Kung hindi lang kita mahal, iiwan na kita ngayon. Hihintayin na lang kita sa labas. Okay? Paalam nito at humalik sa ulo niya. Okay, I love you. Pahabol na tura ni Camille. Napangiti na lang si Henry dahil sa kaartihan ng asawa niya. Almost a year na silang mag-asawa pero wala pa rin silang anak. Ayaw naman magpa-test ni Camille dahil mas mabuti nga daw yon dahil hindi pa siya ready na lumaki ang kanyang tiyan. Metikulosa sa damit, pangangatawan at sa lahat ng bagay. Istrikta din ito pero mahal niya talaga. Ahead siya dito ng 2 years kaya madalas na nag-iisip bata ito. Nagpapasalamat nga ang mga in-laws niya dahil napagtitiisan ng anak nila. Isa lang parati ang sagot niya sa mga ito. Mahal niya kaya ayos lang. Kahit na madalas hindi na niya masakyan ang mga hiling nito. May isang kwarto sila sa mansyon na puro expensive na gamit nito ang nakalagay. Mula sa bags, jewelries, mga damit at pabango ay may kanya-kanya itong lalagyan. At limitado lang ang nakakapasok doon. Pinalagyan din niya ng CCTV yon para daw walang makapasok o mamonitor niya palagi. At ayos lang naman yun kay Henry dahil nga mahal niya. Nasa malalim na pag-iisip na si Henry na lumabas ang asawa niya. Suot ang isang gown na elegante na pinalilibutan ng mga nagkikinangan na brilyante. Ngumiti ito sa kanya kaya kinuha niya ang kamay. Napakaganda mo, honey. Puri niya dito. I know, honey. Sagot ni Camille dito. Shall we? Tanong ni Henry. Okay. Tipid na tugon niya sa asawa. Namulat si Camille sa marangyang pamilya at magkaibigan ng mga magulang nila ni Henry kaya pinagkasundo sila at sa tagal ng panahon ay nahulog na rin ang loob ng dalawa sa isa't isa. Tinahak nila ang kahabahan ng highway para sa ingranding kaarawan ng mga magulang ni Camille. Kahit na namatay ang kambal niya ay hindi pa rin niya nakalimutan ng kanyang ina. Madalas na umiiyak ito kahit na ilang taon na ang lumipas. Ang alam niya ay kambal ang isinilang niya. Ngunit aksidente nagkasunog sa hospital kaya isa lang ang nakuha ng nurse at yun nga ay si Camille. Halos hindi niya matanggap noon pero wala na magagawa kung hindi ang magpatuloy at ngayon nga ay 28 na si Camille. At kung nabubuhay din ang kambal nito ay baka magkasing ganda din ang dalawa. Pero hindi na niya makikita dahil tiyak niya na nasunog ito noon. Sweetheart, let's go. Nariyan na ang mga anak mo. Yaya ng asawa niya. Nariyan na, sweetheart. Tugon nito. Umiiyak ka na naman? Tanong ni Ronald. Again is the pain, Ronald. Hindi mawala sa isipan ko si Carmela. Kung buhay lang siya. Nangilid muli ang luha nito. Hush now, let her go. Tahimik na siya ngayon. Tayo na, okay? Pag-alo nito at niyakap na mahigpit. Nagpa siya lumabas na ng silid ang mga magulang ni Camille. Inayos muna nito ang muka para maayos siyang haharap sa mga bisita na naroon. Isang magandang ngiti ang ipinakita nito nang makababa sa hagdan habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Naroon na ang mag-asawang Henry at ang anak nilang si Camille. Nasa pinakaunahan ng lamesa. Kitang-kita ang makinang na damit nito at ipinabatid sa lahat kung gaano siya kayaman sa lahat ng mga naroroon. Lumapit si Consuelo sa anak at humalik ito sa kanya. Happy birthday, Mommy! Oh, ano nangyari sa eyes mo? Are you crying? Bakang tanong nito. No, napuwing lang ako. Sagot nito at binalingan si Henry. Happy birthday po, Mommy. Let's go sa stage, sweetheart. Yaya ng asawa niya. Excuse us, para makakain na rin ang mga bisita. Paalam ng daddy ni Camille sa mag-asawa. Nakatitig lang si Camille sa ina. Parati kasi itong malungkot at hindi niya alam ang rason. Kada magtatanong naman siya sa ama ay wala itong sinasabi. Tingit kasi sa kaalaman ni Camille ay may kakambal siya. Dahil sanggol pa lang naman kasi na mangyari yon ay hindi na ipinaalam sa kanya. Nabaling lang ang atensyon niya kay Henry nang hawakan siya nito sa bewang. Is there something wrong, Han? Tanong nito. Wala. Si Mami kasi recently madalas siya malungkot and I don't know the reason. Sagot niya sa asawa. Baka pagod lang ang Mami o kaya overwhelmed. Dagdag ni Henry. Sana nga, Han. Wika ni Camille. Nagbigay ng mensahe si Camille para sa ina. Ganon din si Henry kaya naiyak ito.
Nagpalakpakan naman ang mga bisita at ilang sandali lang ay nagkainan na ang mga ito. Habang sa labas ng malaking bahay nila ay napadaan ng isang dalaga at isang batang lalaki. Ate Kara, anong tinitignan mo dyan? Tanong ni Kaloy na kapatid nito. Ha? Wala. Tignan mo sila dahil mayayaman na mga gaya nila. Napaka-ingrande ng mga kaarawan nila, hindi ba? Tura nito sa kapatid. Ang swerte nila, no? Wala silang problema kada araw kung may ulam ba sila sa susunod na mga araw. Habang tayo, eto gabi na nasa lansangan pa. Mapait na wika ni Kaloy. Hayaan mo Kaloy, kapag si ate yumaman, ililibot kita sa lahat ng magagandang lugar. Ngiting saad nito. Kaya sa'yo ako ate taas mo mangarap. Natatawa nitong wika. Habang nakatayo sila doon ay isang kasambahay ang lumabas at namataan silang nakatanaw sa loob. Anong ginagawa niyo dyan? Gusto niyong kumain? Tanong ng medyo may edad na. Nako, hindi ho kami pulube, manang. Naglalako kami ng mga paninda. Inabot lang ho kami ng dilim doon sa bahay na yon. Paliwanag ni Kara. Wala naman akong sinabing pulubi kayo. Pasok kayo, tara. Yaya ng matanda kaya itinabi muna nila ang panindang mga damit. Napangiti si Kaloy dahil sakto at gutom na siya. Naglalako kasi sila ng mga overalls na damit. May mga suki na kasi si Kara doon. Pagkakita nila ng mga pagkain ay agad kumuha ng pagkain si Kaloy. Sinaway pa nga ito ni Kara pero natawa lang ang matanda. Ate, sakto gutom na ako. Pwede kaya tayo mag-Sharon? Natatawa pa nga ito. Anong Sharon yon? Nakantanong ng matanda habang inabutan sila ng kubyertos. Sharon po, manang. Yung nagbabalot po. Kanta ho kasi yun ni Megastar. Yung balutin mo ako ng supot sa ilalim ng palda mo. Yun ho. Sabay tawa ni Kaloy. Oo naman. Sige, kumain na kayo ha. Marami naman yan. Saad ng matanda. Kahit na nahihiya si Kara ay kumuha na rin siya ng pagkain at mabilis na kumain. Tiyak na naghihintay na ang nanay nila sa pinagbilan ng mga damit na dala nila. Makalipas ang ilang oras ay natapos silang kumain. Magulo pa nga ang ayos ng buhok ni Kara. Nakabalumbon ito at laglagambang sa muka. Nagulat ang matanda nang pumasok si Doña Consuelo at nakita ang magkapatid. Sino sila, Bering? Tanong nito kaya naglapit ang magkapatid. Nakita ko lang ma'am sa labas kaya pinatuloy ko ho. Paalis na rin sila. Paliwanag nito. Ganun ba? Sige, bigyan mo sila ng pagkain ha? Wika nito. Salamat po ma'am. Saad ni Kara kaya napatigil ang balaksan ng pag-alis ni Consuelo sa komedor. Sandali lang. Tawag ng ginang sa dalaga. Ma'am, konting ulam lang yon, walang iba. Singit naman ng matanda. Sweetheart, let's go. Inahanap ka na ng mga bisita sa labas. Saad ni Ronald kaya nakaalis na sina Kara at Kaloy. Tingin na lang ang huling nagawa ng ginang. Parang may kurot sa puso niya nang marinig kasi ang boses ng dalaga. Pero iwinaksi na lang niya agad. Habang nagmamadali naman ang magkapatid na umalis ng mansyon. Nagmamadali na silang umuwi sa bahay nila at tama nga ang hinala nilang magkapatid. Nakatayo ito sa harapan at nasa pinto, nakapamewang. Anong oras na, Kara? Pera. Sabay lahat ng kamay nito. Nay, ano kasi konti lang ang kita namin ni Kaloy. Tugon niya. Wala akong pakialam. Lapag mo sa palad ko. Saad nitong muli. Nay, baon sana ni Kaloy to para bukas Iinisin mo na naman ba ako, Kara? Sigaw nito. Nay, kasi nagulat ito dahil dumapo sa mukha niya ang palad ng ina. Niyakap ni Kaloy ang ate niya dahil doon. Lumabas naman ang tatay nila dahil sa ingay ng kanilang ina. Doris, ano ka ba? Imbis matuwa ka, sinaktan mo na naman ang anak mo. Tigil nito sa asawa. Buisit Amin na yung pera, sabi. Sigaw nitong muli kaya napilitan na si Kara na iabot ang pera. Isusugal niyo lang kasi yan, Nay. Pinaghirapan namin ni ate yan. Singit ni Kaloy. Gusto mo rin na tamaan ka, ha? Pasok na sa loob. Asik nito sa anak. Kunin niyo na ho yan, Nay. Huwag niyo lang saktan si Kaloy. Saad ni Kara. Iniwan sila nito at nagtungo sa kwarto nila. Napaiyak si Kaloy dahil doon. Ang tatay nila inakatayo lang at pinagmamasdan ang magkapatid. Ay, bakit ho ganun ang nanay? Palagi na lang siyang galit sa akin. Tura ni Kara. Huwag niyo nang intindihin ang nanay niyo. Kumain na ba kayo? Sagot ng tatay nila. Ito nga po, may dala kaming pagkain. Napadaan kami sa bahay na malaki doon. Ang yaman tay, tapos ang daming pagkain. Singit ni Kaloy. Saan? Kuryosong tanong ni Ray.
Sa Villa Carmona, tay, yung mayaman doon. Sagot ni Kara. Sa bahay ba ng mga Villamor? Tanong nito. Yun nga ho, tay. Kilala nyo? Saad ni Kara. Umiling lang ito at pumasok na sa loob. Nagtaka naman si Kara dahil biglang umalis ang ama nila. Niyayanan niya si Kaloy para magpahinga na. Pero bago yon ay isinalin muna nito ang dala nilang ulam para bukas ay may kakainin sila. Matapos maligo ay nahiga na si Kara. Kaso ay hindi mawala sa isip niya ang magarang buhay ng mga mayayaman. Napatingin siya kay Kaloy at mahimbing na itong natutulog. Magsisikap siya para sa kapatid. At kapag may maayos na siyang trabaho ay aalis sila sa bahay at mamumuhay magkasama. Walang mapanakit na ina. Hinila na lang siya ng antok at dahil na rin sa pagod. Bukas ay panibagong hamon na naman para sa kanya at sa nag-iisang kapatid na lalaki. Samantala, tapos na ang kasiyahan sa mansyon kaya nagpaalam na ang mag-asawa sa magulang. Mami, we need to go. May pasok pa ang asawa ko. Paalam ni Camille dito. Ingat kayo ha. Henry, iho, salamat ha. Tura ng mami ni Camille. We will, mami. Dad, alis na po kami. Paalam din nito sa father-in-law niya. Henry, Camille, uuwi na ba kayo? Tura ni Amor, ang kaibigan ni Camille. Yeah, why do you ask? Mataray na tanong nito pabalik sa kaibigan. Wala. Huwag kang magalit, di ko aagawin ng asawa mo. Biro nito kaya natawa ang mga naroon. Just don't try, dahil hindi ka rin papatulan ng asawa ko. Ito sa joke. Tawa nito sabay irap. Nawala ang pilyang ngiti sa mukha ni Amor dahil sa nasapul siya ng kaibigan. Bago pa lang maging asawa ni Camille si Henry ay may lihim na itong pagtingin sa lalaki. Pero bumagsak ang mundo niya nang malaman na ikakasal na pala ito. And to her surprise, sa kaibigan pa pala niya. Sige na, ingat kayo Camille, Henry. Ulit ng mga magulang nila. We will, ma'am. Bye, dad. Saad ni Camille. Mauna na kami, mami. Happy birthday po ulit. Dad, paalam muli ni Henry. Pinagbuksan ni Henry ng pinto ang asawa niya kaya napairap sa hangin si Amor. Na makaalis ang sasakyan nila ay tinawagan din nito ang driver para makaalis na rin. Nagpaalam din siya sa mga magulang nito. Nagising si Kara para ipagluto ng ulam si Kaloy dahil papasok pa ito sa eskwela. Mabilis siyang bumangon at kinuha agad ang tali ng kanyang buhok. Tulog pa naman ito at maaga pa. Pagbaba niya ay naroon ang nanay niya at kasalukuyan naghuhugas na ng bigas. Kinuha ni Kara ang kawali para ipagluto ng itlog ang kapatid para ipabaon na ulam dito. Pero wala na pala kaya napabuntong hininga na lang siya dahil doon. Bumalik siya sa kwarto para kumuha ng pera sa itinatabi niyang ipon para sa pag-aaral ng nakababatang kapatid. Ngunit hindi niya alam ay nakasilip pala doon ang nanay niya. Kaya napangisi ito dahil namataan ng perang binibilang niya. Mabilis na nagtago ang nanay ng dalaga dahil palabas na siya ng kwarto nila ni Kaloy. Lumabas ang dalaga para sumaglit sa tindahan at na makabalik ay naroon na ang nanay niya na nagkakape. Ilang minuto pa ay bumaba na rin si Kaloy. Sabi nito ay hindi na muna siya papasok para sumama sa kanya na magtinda ng mga damit. Pero tumanggi si Kara. Napakamot pa si Kaloy at kumain na para pagkatapos nun ay maliligo na lang. Nang maihanda ni Kara ang baon nito ay siya muna ang naligo. Nauna na rin umalis ang nanay niya nang hindi siya binati man lang. Sabay na rin silang umalis ni Kaloy. Nagpaalam siya sa tatay nila. Ilang oras nang wala si Kara ay mabilis na bumalik si Doris. Nagulat pa ang asawa nito nang bumalik ito bigla. Sinundan niya lang ng tingin ang asawa. Doris, may nakalimutan ka ba? Anong gagawin mo dyan sa kwarto ni Kara? Takang tanong ni Ray. May pera yung babae na yan at pinagtataguan niya tayo. Sagot nito, tinalungkat ang perang nakita niya kaninang binibilang nito. Huwag mo sabihin kukunin mo, Doris. Maawa ka sa bata. Pinaghirapan ng anak mo yan. Pigil nito. Ano ngayon? Nasa poder ko siya kaya ako ang masusunod. Bakit hindi mo nalang ibalik sa mga magulang niya si Kara? Mulat sa pool, mabigat na ang loob mo dun sa bata. Masipag naman yung anak natin. Wika ni Ray. Alam mo, tama ka din. Hayaan mo bukas na bukas pupunta ako sa mga Villamor. Pero akin na muna tong pera, babawi ako. Sagot nito. Doris, ibalik mo na yan. Magagalit si Kara sa'yo. Galit ko ang intindihin mo. Tabi dyan. Inis na tugon nito sa kanyang asawa. Samantala, nagpapakahirap si Kara para makabenta ng mga damit upang sa ganon ay may maitatabi muli para sa future ni Kaloy. Ale, bili na ho kayo. Mura-mura lang po to, bago pa. Tawag niya sa mga dumadaan upang bilhan siya ng paninda.
Mukhang swerte ang dalaga dahil maraming bumili sa mga tinda niyang damit kahit pa kung saan-saan na lang siya pumupwesto. Binibilang niya ang 3,000 pinagbilan at ang 500 ay para sana sa nanay niya. Dumaan muna siya sa bakery para bilhan ng pasalubong ang ama na nasa bahay na lang dahil madalas na kasi sumpungin ito ng hilo. Dahil maaga pa, bumili din ng kalahating kilo ng karne ang dalaga para may hapunan sila mamaya. Pagdating niya ay naroon na ang nanay niya at mukhang nakainom pa. Nagmano siya dito, ganun din sa tatay niya. Nay, lasing na naman kayo? Saad ni Kara. O ngayon? Asan kita mo ngayong araw? Tanong nito't inabot ang 500 piso. Eto lang? Ilabas mo lahat, alam ko may nakatago ka dyan. Wika ni Doris. Wala na hunay, ipinambili ko na nga ho ng ulam. Sagot nito sa ina. Sinungaling, huwag mo nga akong pinagloloko ha? Ilabas mo yung pera, sabi! Sigaw nito. Wala na hunay, yan lang ho talaga ang sumobra. Matigas niyang ani. Dumating ang kapatid niyang si Kaloy at nagulat dahil mukhang galit na naman ang nanay nila sa ate niya. Apakasinungaling mo talaga. Baka akala mo hindi ko alam na pinagtataguan mo ako ng pera. Galit na wika nito. Natigilan si Kara at napatingin sa nanay niya. May kutob na siya pero ayaw niya mag-isip ng masama sa ina. Huwag niyo sabihin na ginalaw niyo yung pera ko. Tanong niya. Ano ngayon? Pinagtataguan mo ako ng pera? Sagot nito. Nay naman, para sa pag-aaral ni Kaloy yun eh. Inis na wika niya. Pumasok siya sa kwarto at halos manlambot ang tuhod niya dahil gulong-gulo ang damitan niya. Tanda na hinalukay ito. Nanginginig ang mga kamay niya nang makuha ang pitaka na may naglalaman noon ng humigit kumulang na 10,000 halaga. Lumabas siya at hinarap ang ina. Bakit niyo ginalaw to? Dugot pawis ko ang puhunan dito. Wala kang karapatan na galawin to. Turan niya na puno ng hinanakit. Bastos ka? Ang kapal na mukha mo? Sigaw ng nanay niya na nawala ang pagkalasing. Doris, tumigil ka na nga. Awat ng asawa niya. Bastos tong anak mo eh. Anong pinagyayabang mo ha? Na kumikita ka na? Ganun ba ha? Sigaw nito kay Kara. Kahit kailan, hindi ako nagyabang sa inyo, Nay. Paano yung pagpapasensya ang ginagawa ko sa inyo? Kulang pa yan, Kara. Kulang pa yan sa pagpapalaki ko sa'yo. Ang yabang mo? Wika niya sabay sampal dito. Doris, ano ka ba? Sigaw ni Ray. Di sana hindi niyo na lang ako binuhay, Nay. Kung gano'n naman pala, isusumpa niyo sa akin ang pagpapalaki niyo. Sa tingin niyo ba, ginusto ko yung panganak niyo? Mula bata ko, hindi ko man lang naranasan ng yakapin niyo ako. Mabuti pa si Aling Soning, anak ang turing sa akin eh. Kaya kayo, alila niyo lang ako. Hindi na napigilan ni Kara na ilabas lahat ng hinanakit sa ina. Umalis siya sa bahay kahit na narinig niyang tinatawag siya ni Kaloy. Niyaya ni Ray ang anak na magbihis na at tiyak niyang uuwi din ng dalaga. Tiyak na magpapalipas lang ng sama ng loob ito sa kanyang ina. Nagtungo ang dalaga sa dalampasigan habang umiiyak. Inabutan na siya doon ng dilim. Habang ang mag-asawang Henry at Camille naman ay nagtatalo sa unang beses sa buhay nila bilang mag-asawa. Han, lasing ka na kaya mabuti pa umuwi na tayo. At saka gabi na kaya tama na yan. Wika ni Henry dito. Ano ka ba Han? Konti pa. Nakakahiya sa mga friends ko oh. Wika ni Camille. So mas nahihiya ka sa mga kaibigan mo kaysa sa akin? Tanong ni Henry. Maya na, nandito pa naman si Amor eh. Nakasalubong ko si Amor. Umuwi na yon, kaya tara na, uwi na tayo. Matigas na saad niya sa asawa. No, tanggi ni Camille. Hey Camille, lasing ka na ba? Inaaway mo na si Henry eh. Singit ni Amor. Akala ko umuwi ka na. Saad ni Camille. No, nagpahangin lang ako sa labas. Umuwi ka na, lasing ka na eh. Tura ni Amor. Ayaw man ni Camille pero pinangkon na siya ng asawa. Nainis siya dahil sa ginawa sa kanya ni Henry. Sinundan naman sila ni Amor at nagulat pa ito dahil buong akala niya ay maghihiwalay ng kotse ang mag-asawa. Rinig niya ang boses ni Camille na nagpupumilit na lumabas ng kotse. Lalabas ako Henry, ano ba? Iinom pa ako! Galit ng wika nito. Hindi, uuwi na tayo, tako ang masusunod. Tura nito. I hate you Henry! Binuhay ni Henry ang makina at kahit na hinahampas siya ni Camille ay pinipilit pa rin niyang maging mahinahon para dito. Hanggang sa inagaw na ni Camille ang manubela kaya naagaw nila ang isang linya. Nang binagala ni Henry ang pagpapatakbo ay hindi ito gumana kaya natakot siya para sa kaligtasan nilang mag-asawa. Nawala ang atensyon niya sa kalsada at nang tumingin siya sa harapan ay may paparating na truck at mabilis din ang takbo nito. Huli na nang nakabig niya ang manubela. Bumangga sila sa gilid ng truck at si Camille naman ay humampas ang ulo sa salamin ng kotse.
Si Henry ay nabagok kaya agad nawalan ng malay. Bigla sumakit ang dibdib ni Kara habang nakatanaw sa bawat alon ng dagat at pakiramdam niya ay sumasakit ang ulo niya. Gumulantang sa mga magulang ni Camille ang aksidenteng nangyari. Isang tawag ang natanggap nila kaya agad-agad na nagpunta ang mag-asawa doon. Maraming tao na makarating sila. Parang nanghina ang tuhod ni Consuelo nang makitang may isang stretcher na may sakay ngunit may takip na ang buong katawan nito. Nakiraan sila at nagpakilala kaya binigyan sila ng daan. Nanginginig ang kamay ng ginang nang alisin ng takip ng isang nakahiga. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa nang si Camille ang makita niya naliligo sa sarili nitong dugo at wala ng buhay. Hindi Ronald! Ang anak natin! Dalhin niyo na siya sa hospital! Hysterical na utos ng ginang. We're very sorry ma'am, pero dead on the spot na siya. Sagot ng isang pulis. No! Si Henry ang asawa niya nasaan? Tanong nito pero sumisigaw. Dinala na po agad sa hospital. May pulso pa kasi ito. Sagot pa ng isa. Officer, ano nangyari? Bakit sila na-aksidente? Tanong ng daddy ni Camille. Ayon po sa investigasyon sir, putol po yung brake ng kotse at mukhang sinadya yun. May kilala ba kayong galit sa mga ito? Tanong ng police officer. Wala. Generous ang mga anak namin at wala silang kaaway. Sagot muli ni Ronald. Agad din nasikaso ng doktor si Henry. At tinawagan na rin nila ang pangyayari sa mga magulang nito. Gulat at lungkot dahil sa pagkawala ni Camille. Hindi matanggap ng ginang na muli na naman siyang nawalan ng isa pang anak. Putok ang ulo ni Camille kaya ito namatay. Sa ibang hospital nila dinala ang anak at si Henry ay sa General Hospital dinala. Durog na durog ang puso ng ginang. Ginamot naman agad ni Henry na mga kilalang doktor. Ngunit hindi alam kung kailan gigising. Kaya nagpa siya ang mag-asawa na ipakremate ang katawan ni Camille. Walang nakakaalam na wala na ang asawa niya. Hindi rin niya alam kung paano sasabihin kay Henry kapag nagising ito. Hanggang sa lumipas na ang isang araw, 2, 3 at inabot na ng 1 linggo. Doon lang ito nagkamalay. At salamat sa Diyos dahil matino ang alaala ni Henry. Naroon ang mga magulang ni Camille, nakatunghay din sa kanya. Ang mga magulang niya ay hindi pa nakakauwi. Hinahanap niya ang mukha na gusto niyang makita pero wala. Mami, Dad, si Camille, nasan siya? Tanong nito agad kaya nagkatinginan ang mag-asawa. Iho, magpahinga ka na muna. Hindi ka pa okay. Sagot ng ginang. Si Camille po, Mami. Gising na rin ba siya? Gusto ko siyang makita. Sigurado may tampo sa akin yon. Turan pa nito. Henry, iho, mas mabuti pa kung magpapagaling ka na muna, ha? Sige na, iho. Saad muli ng ginang. Mami, nasaan nga po ang asawa ko? Bakit tayo niyong sabihin sa akin? Gusto ko matiyak kung ligtas din ba siya? Sigaw nito. Henry, wag mong sisigawan ng asawa ko. Matigas na ani ni Ronald. I'm sorry, Dad. Pero nasa ba si Camille? Isang araw lang naman siguro akong tulog, di ba? Natigilan ang mag-asawa. Nasa bahay siya, iho. Sa bahay namin. Hindi raw niya kayang makita kang tulog. And for all you know, 1 linggo kang tulog, iho. Sabi ni Ronald kaya nakatitig si Consuelo dito. Ano? 1 linggo? Kamusta si Camille, Mami? Hindi ba siya galit sa akin? Tanong nito at umaliwala sa muka. Oo, iho, hindi siya galit. Mamaya tatawagan ko pero hintayin muna natin ang sasabihin ng doktor, ha? Tura ng ginang. Tumango si Henry at napapikit muli. Dumating ang doktor at sinabing maayos na ang lahat pero mananatili pa siya ng 1 linggo para i-monitor. Samantala, si Kara ay tuluyan na lumayo ang loob sa ina. Isang gabi nang abutan siya ng ulan sa daan. Dahil sa malakas ang patak at maging ang hangin ay halos hindi na maaninag ni Kara ang daan. Masamang-masama naman ang loob ni Ronald dahil sa pagkawala ng anak nila kaya hindi nito napansin ang dalagang naglalakad at patawid sa gitna. Aksidenteng nabundol niya ito kaya biglaan ang pagtapak niya sa preno. Kahit na malakas ang ulan ay lumabas si Ronald at tignan ng babae. Miss? Yugyug niya dahil nakadapa ito. Mabuti at malakas ang ulan kaya walang gaanong tao sa daan. Binuhat niya ito at agad isinakay sa kotse. May tabon ng buhok ang mukha nito kaya hindi na niya makita pang mabuti ang mukha nito. Agad niyang pinatakbo ang kotse pa uwi sa kanila. Tinawagan niya ang asawa at sinabihan na tumawag ng doktor habang kausap sa cellphone. Nang makarating ito sa gate ay bumusina si Ronald ng sunod-sunod. Nagulat pa ang kasambahay nang pagpasok ng kotse nito ay may kinuha at pinuhat ito sa kabilang pinto.
Mahabang yung langit. Senyor, ano nangyari dyan? Gulat na tanong nito. Tumawag na ba ng doktor si Consuelo? Magpainit ka ng tubig, dalian mo. Utos nito kaya tumalima ito agad. Sweetheart, nandito ka na... Oh my God, sino yan, Ronald? Gulat na tanong nito. Hindi ko alam, sweetheart, nabundol ko. Sana ayos lang siya. Pero bakit mo dito dinala? Bakit hindi sa hospital? Litong tanong nito habang sinusundan ng asawa. Nalito na ako, bilis na. Palitan niyo agad ng damit, may pulso pa siya. Tura nito at inilapag sa kama doon sa guest room. Kumuha ng damit ang matandang kasambahay para ipalit dito sa babaeng walang malay. May konting dugo pa ito sa noo kaya natakot si Consuelo. Nagpalit naman ng damit ang asawa nito kaya sumunod siya doon. Pero habang nililinis ng kasambahay ang braso nito ay natigilan siya dahil pamilyar ang mukha ng dalaga nang hawiin nito ang ilang hibla ng buhok. At doon niya napagmasdan na ito pala ang dalaga minsan niya niyaya noong kaarawan ng amo niyang babae. Nang titigan niya mabuti dahil malinis na ang mukha nito ay napatayo siya at hindi makapaniwala. Totoo ba to? Hindi kaya... Napatigil siya at pinuntahan ng mag-asawa. Isang marahan na katok ang nagpatinag sa mag-asawa. Binuksan niya ni Ronald at nakita niya ang kasambahay nila. Sir, ma'am, tignan niyo po yung babae na dala niyo. Wika nito. Nagkamali na ba siya? Singit ni Consuelo. Hindi ma'am, basta ho, tignan niyo na lang siya. Naguguluhan man ay sumunod na rin ang mag-asawa. Binuksan nito ang pinto at nang makita ang dalagang walang malay ay napatakip sa bibig si Consuelo. At parang mabubuwal siya sa kanyang kinatatayuan. Camille? Gulat at pagtatakanturang ng ginang. Imposible, sweetheart. Wala na si Camille, hindi ba? Sagot ng asawa niya. Dumating ang doktor na ipinatawag ni Consuelo. Nakahinga sila ng maluwag dahil maayos naman ang lahat. Pero nagtataka sila kung bakit kahawig ito ni Camille. Kaya nagpakuha ng hibla ng buhok si Consuelo at buhok niya para makasigurado. Iba kasi ang lukso ng dugo niya nang makita ang dalaga. Kinabukasan ay nagpunta ang mag-asawa kay Henry. Maayos na ito pero kailangan pang makasiguro kaya kalmado lang siyang naroon. Mabutit naniniwala itong masakit pa ang binti ng asawa kaya hindi makadalaw. Nagkamali naman na si Kara kaya nagulat siya dahil nasa ibang bahay pala siya. Thanks God, gising ka na iha. Saad ng ginang kaya nagulat pa si Kara. Nasaan ho ako? At saka, bakit po narito ako, ma'am? Tanong ni Kara dito. Nabangga ka ng asawa ko, iha. Kamusta ka na, ha? May masakit ba sa'yo? Tanong nito. Wala naman po, ma'am. Kailangan ko na pong umuwi. Baka po nag-aalala na po ang kapatid ko sa akin, ma'am. Tura ni Kara. Sandali lang, iha. Kumain ka na muna. Pwede bang magtanong sa'yo? Tanong nito. Ano ho yan, ma'am? Saad ni Kara. Anong pangalan ng mga magulang mo? Doris at Ray Suarez po, ma'am. Bakit niyo ho na itanong? Sagot niya. Gusto mo ba ng trabaho? Babayaran kita ng malaki. Basta magaya mo ang trabaho mo. Tapos pwede bang hintayin na natin yung pinagawa kong test? Saad ng ginang. Ano hong test? At saka ano hong trabaho yon? Kakantanong ni Kara. Hintayin muna natin yung kaibigan ko at kung tama ang kutob ko, kahit gawin mo na lang yun para kay Camille. Wika nito. Natahimik si Kara dahil parang gusto niyang yakapin ito. Pero hindi niya maunawaan kung bakit anong pakiramdam ang bumabalot sa kanya ngayon. Hanggang sa isang araw pa ang nagdaan. Dumating ang tinutukoy na kaibigan ng ginang at naroon na rin ang asawa nitong si Ronald. Nasa kwarto sila kung nasaan si Kara. At nang iabot nito ang test result kay Consuelo at basahin, ay napatakip ito ng bibig at napahagulgol na nga. Nagkatinginan sila mag-asawa dahil sa positive. 100% match. Anak nga niya si Kara pero paano? Nilapitan niya ang dalaga at hinaplos sa muka. Naguguluhan naman si Kara dahil umiiyak na ang ginang. Bakit ho kayo umiiyak, ma'am? Tanong niya. Dahil tama ang hinala ko. Buong buhay ko hindi ako sumuko. Tumaasa akong buhay ka nga, aking Carmela. Saad nito at niyakap na si Kara. Carmela? Pero Kara ho ang pangalan ko, ma'am. Baka nagkakamali lang kayo. No, iha. Ito ang katunayan. Sino ang mga magulang mo? Pupuntahan natin sila ngayon. Ronald, aalis tayo ha? Panghihikayat nito sa asawa.
Sige ho, baka inaantay na nga ako ng kapatid ko, ma'am. Oo anak, pupuntahan natin ang kapatid mo. Sagot ng ginang. Muli siya niyakap nito at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kara na ligtas siya sa mga bisig nito. Parang gusto niyang maiyak. At ilang oras pa ay lula na sila ng kotse at patungo ngayon sa bahay nila. At doon, narinig lahat ni Kara na hindi nga siya anak ng mga kinikilala niyang magulang. Ano ka ba, Doris? Bakit kasi hindi mo pa sabihin kay Kara ang totoo? Kaysa ginaganyan mo yung anak mo? Dinig nilang lahat. Ang kapal na mukha ng babaeng yan. Pagkatapos mong palakihin, siguro nakahanap na ng mayamang matanda. Walang utang na loob. Galit na wika ni Doris. Uuwi rin yon, baka may nangyari lang. Kapag nakauwi dito si Kara, ako mismo magtatapat na hindi natin siya anak. At yung mga Villamoran tunay niya magulang. Kawawa si Kara sa'yo, Doris. Saad ng tatay niya. Tay, tawag niya kaya nagulat ang mag-asawa. Kara? Ma'am Consuelo? Gulat na wika ni Doris. So totoo nga, kaya pala simula noon galit kayo sa akin? Kasi hindi niyo ako anak? Kaya pala nay, minahal ko kayo, ginalang. Tura ng dalaga. Walang hiya ka, Doris. Sa kabila ng kabutihan ko sa inyo noon, ididemanda ko kayo. Sigaw ni Consuelo. Ma'am Consuelo, wag naman ho. Si Doris lang po ang may gusto nito. Wika ni Ray. Tay, kaya ba ganun na lang ako tratuhin ni nanay? Si Kaloy, anak niyo ba talaga? Tanong ni Kara. Anak namin siya, Kara. Ikaw lang ang hindi. Sagot ni Doris. Kung ganun, wala na palang dahilan para manatili ako dito. Ma'am Consuelo, pwede ko po bang isama ang kapatid kong si Kaloy? Pakiusap ni Kara. Mami anak, o kahit anong itawag mo sa akin. Pwede eh. Nasaan siya? Pagpayag nito. Salamat po, Mama. Itintura ni Kara. Nakuha nila si Kaloy at kasama na sa sasakyan. Nagpakilala ang mag-asawa, kaya masaya si Kara dahil may totoong mga magulang pala siyang tunay na nagmamahal sa kanya. Habang nasa biyahe ay ipinakita ng mama niya ang picture ni Camille at ni Henry. Doon niya nalaman na kambal niya ito at ang gwapong lalaki ay asawa ni Camille. Sinabi na rin ng mama niya ang nais nitong gawin kung sakali magkaharap sila ni Henry. Nung una ay ayaw niya, pero sa huli ay pumayag din para na lang sa kambal niya na hindi niya nakilala at sa mga magulang na ngayon ay kasama na rin niya. Ipinakita ni Consuelo ang isang video kung saan magkasama ang mag-asawa. Hawig na hawig kasi sila kaya hindi nito paghihinalaan na ibang tao siya. Pagdating nila sa mansyon ay ipinalipat lahat ng gamit nito sa kwarto ni Camille. At doon ay pinanood ni Kara ang kilos, pagsasalita at mula sa hilig nitong gawin. Pero lahat ng yon ay kabaligtaran niya. Kaya bahala na kung sakaling mag-cross ang landas nila ni Henry. Kinaumagahan ay maagang bumangon si Kara. Nasanay kasi ito sa nakagisnan na gawi. Suot ang isang pantulog na pula habang pababa siya ng hagdan ay nagulat si Kara dahil naroon ang isang lalaki na sinasabing asawa ng kambal niya. Tumayo ito agad at bigla siyang sinugod ng yakap. May benda ito sa ulo at maging si Kara ay may gasa rin sa noo at galos sa braso dahil sa pagkakabundol ng kanyang ama. I miss you so much, honey. Yakap nito sa kanya kaya gumanti din siya kahit na naiilang. Ako rin, pasensya ka na, nagpapagaling rin kasi ako. Medyo masakit pa sa ulo. Tugon niya nang lumayo ito sa kanya. I'm sorry. Dapat hinayaan na lang kita sa gusto mo that night. Hinging pasensya nito. Ha? Bakit? Ano ba nangyari sa atin? Takang tanong ni Kara. Hindi mo naaalala? Siguro dahil sa ulo mo. Nakainom ka nun, ayaw mo pang umuwi. Sorry honey. Wika nito at niyakap siya ulit. It's okay, ang importante buhay tayo pareho. Sagot nito. Hindi ka galit? So okay na sa'yo kung umuwi na tayo sa bahay natin? Tanong ni Henry. Oo naman. Maupo ka muna, ikukuha kita ng kape. Saad nito kaya kumunot ang noo ni Henry. Kape? Ngayon mo lang yata ako ipagtitimpla ng kape. Saad ni Henry. Ayaw mo ba? Sige, wag na pala. Sabay ngiti nito kay Henry. Bilis mo talaga magdesisyon. Sila mami at dad, nasaan pala? Hanap nito sa mga in-laws. Nasa kwarto pa siguro. Sandali lang Han, magpapalit lang ako ng damit. Paalam nito. Bakit? Mag-asawa tayo tapos nagpapaalam ka pa?
Sasamahan na kita sa taas. Sabi nila dad, di ba masakit pa raw yung binti mo. So let's go. Tura nito at hinawakan ng kamay ni Kara. Gusto man niyang tumanggi pero hindi pwede. Baka kasi makahalata ito kaya nagpatianod na rin siya dito. Malakas ang dating ng asawa ni Camille, ang asawa ng kakambal niya. Pero hindi siya pwedeng mahulog dito dahil kahit baligtarin pa ang mundo, magkaiba sila ni Camille. At ang kakambal niya ang tunay na asawa nito. Pagpasok nila sa kwarto ay binitawan na ni Henry ang kamay niya at nahiga sa kama. Pagod ka ba? Matulog ka na muna kaya? Saad ni Kara. I feel bad pa rin. Parang pagod pa ang buong katawan ko. Pinilit ko lang talaga na lumabas na para makita ka. To check that you're okay. Sagot nito habang nakapikit. Okay ako, Han. Pahinga ka na muna dito. Kukuha lang ako ng damit ko. Paalam niya pero hindi na umimik si Henry. Pumasok ito sa malaking walk-in closet ni Camille. Napamaang si Kara dahil sa bongga at dami ng iba't ibang klase ng mga branded na damit. Hindi siya makapili noong una dahil lahat ay halos labas na ang kutis niya. Pinili niya ang pinakasimple sa lahat. Isang kulay brown na dress at may lace sa bewang. Paglabas niya ay nakaayos na ng higa si Henry. Nilapitan niya ito at pinakatitigan. Gwapo ito kahit natulog. Literal na makapalang kilay, matangos ang ilong at may mapulang labi. Kaya hinaplos nito ang noo ni Henry, kaya napaungot ito dahil sa ginawa niya. Hindi mapigilan ni Kara na titigan ito. Swerte ni Camille sa'yo. Bukod sa mahal na mahal mo siya, mukhang mabuti ka rin asawa sa kanya. Pasensya na agad sa gagawin ko. Para naman sa'yo at sa kakambal ko to. Usal niya habang hinahaplos ang noo ni Henry. Napalayo si Kara nang magmulat ito ng mga mata. Natakot ang dalaga dahil mukhang narinig nito ang mga sinabi niya. May sinasabi ka ba, Han? Paus na tanong nito. Ha? Wala. Sabi ko mukhang pagod ka. Putol niyang sagot. Yeah. Ready ka na ba? Wika ni Henry at pumangon na. Kain na muna tayo. Gusto mo ng bulalo? Marunong ako magluto. Alok niya. Magluluto ka? Bakit ngayon ko lang nalaman na nagluluto ka pala? Sa tagal nating mag-asawa, may hindi pa ba ako alam sa'yo? Tanong ni Henry. Nag-aaral ako magluto, nanonood ako minsan. Tara na. Yaya ni Kara. Pero bago pa siya makatayo, ay hinila na siya ni Henry at tinabot ang labi niya. Nanlaki ang mga mata ni Kara dahil wala pa siyang nahahalikan kahit isa. Masyadong mahusay humalik si Henry kaya natangay siya ng mapusok at maalab na halik nito. Naramdaman na lang ni Kara na nasa batok na niya ang isang kamay ni Henry at ang isa ay nasa bewang niya na. Kusa lumayo si Henry sa kanya at parang may pagtataka siyang tinitigan. Anong problema, Han? Tanong niya kay Henry. Wala, parang may iba sa'yo. Mula na magkita-kita kanina hanggang sa mga halik mo. Parang may nagbago lang. Sagot ni Henry. Ano nagbago? Ayaw mo ba sa nakikita mo ako ngayon? Tanong ni Kara. No, mas gusto ko. At parang mas gumanda ka pa ngayon. Ngiting tugon nito. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan ay napapadalas na ang pagtataka ni Henry sa mga kinikilos ng asawa nito. Nagtataka na siya dahil marami mga bagay ang hindi nito natatandaan. Gaya na lang ni Amor. Hindi niya talaga kilala kaya nagtaka si Henry. Palagi na rin kasi siyang nasa bahay o kung minsan ay nasa mga magulang. At doon lang din nalaman ni Henry na may ampon pala ang mga in-laws niya. Mabait naman ang bata at close pa sila ni Camille. Sa pagkakaalam kasi nito ay ayaw ni Camille na may kaagaw, lalo na pagdating sa kanya o sa mga magulang nito. Pero mas nagugustuhan naman ni Henry ang pagbabago ng ugali nito. Madalas na siyang ipagluto, bagay na hindi nito dating ginagawa. Masarap din kaya napapalakas siyang kumain. Hanggang sa lumipas na ang kalahating taon, mas lumalim pa ang pagmamahal niya kay Camille. Excited siyang umuwi palagi galing ng trabaho dahil parating may nakahandang masarap na dinner para sa kanya. At malambing na rin ito at hindi na lumalabas kasama ng mga kaibigan papunta ng bar. I'm home. Han, nandito ka? Hanap ni Henry sa asawa niya. Nandito ako, Han. Naghahanda ng pagkain. Sagot nito at sumilip sa pinto. Flowers for you. Tahad niya sa bulaklak at humalik sa labi nito. Salamat. Spoiled na ako palagi sa flowers. Ngiting wika nito. Dati kasi ayaw mo niyan eh. Siyempre, ganun kita kamahal. Tura ni Henry. Salamat. Kain na? Masarap yan. Yaya niya dito.
Kalderetang baka ang dinner nila kaya naupo si Henry para kumain. Pinagsilbihan siya nito kaya hindi tuloy mapigilan ni Henry na mapatitig sa asawa. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Tanong ni Kara. Wala. Ang swerte ko lang talaga sa'yo. Maganda na, masarap pa magluto. Tugon nito kay Kara. Bolero, kain na. Wika niya kay Henry. Hindi tuloy alam ni Kara kung matutuwa ba siya dahil sa mga narinig mula kay Henry. Alam naman niyang si Camille ang tinutukoy nito at hindi siya. At kahit kailan ay hindi magiging siya. Sa mga dumaan kasi na buwan ay napapalapit na si Henry sa puso ni Kara. Mabait ito at maalaga talaga kaya hindi tuloy niya napigilan na mahalin ito. Matapos ang dinner nila ay nauna na si Henry kaya sumunod na lang siya dito dahil tumawag pa ang mama niya at ama. Hey, shower ka na? Tanong ni Henry na salubungin siya nito habang papasok sa kwarto. Oo, ikaw nakaligo na? Balik tanong ni Kara. Yes, sige na dito lang ako sa loob. Wika ni Henry sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala si Kara kada papasok siya sa banyo at walk-in closet ni Camille. Sa dami ng alahas nito ay hindi na niya halos maisuot at hindi rin siya sanay. Kaya madalas na nagtataka na ang asawa niya dahil hindi naman kasi lumalabas si Camille nang hindi kompleto ang mga suot na alahas sa katawan. Tumatanggi na rin siya sa mga imbitasyon ng mga kaibigan lalo na si Amor. Matapos makapagbihis ay naabutan niya nagbabasa ng libro ang asawa niya. Nang mapansin siya nito ay itinabi na ang hawak at naupo ng maayos. Honey, pwede ba ako magtanong? Tanong ni Henry. Sige, tungkol saan? Tugon niya. Lately, hindi ka na sumasama sa mga friends mo. Bakit? May tampuhan ba kayo ni Amor? Tanong nito. Ha? Ayoko lang. Narealize ko na wasted time lang. At itong si Amor, napapansin ko na palagi malagkit ang tingin sa'yo. Sagot niya. What? So nagsiselos ka, ganon? Tura niya dito. Ay, no way. Mas maganda ako sa bruhan na yon, no? At saka papatulan mo ba yon? Kuno'y naiinis siya. Hindi, no? Mas mahal kita at wala na akong ibang babaeng mamahalin pa. Ikaw lang, Camille. Sagot nito. Kaya parang may kung anong tumarak na matalim na bagay sa dibdib niya. Dahil muli ay sinampal na naman siya ng katotohanan na si Camille ang mahal at isa lang siyang impostor. Isang umaga, habang nagbibihis si Kara ay pumasok si Henry. Kaya nakita nito ang likod ng asawa. Nagtaka siya dahil wala ang balat nito sa likod na palagi niya nakikita. Nilapitan niya ito agad at nasiguro niyang wala yun talaga. Nagtaka pa si Kara dahil biglang hinaplos ni Henry ang likod niya. Han, nasaan napunta ang balat mo dito? Last time na sinabi mo ay ayaw mong ipaalis yon. Turan niya kaya napaharap agad si Kara. Ha? Gulat na tanong nito. Tell me, Camille, may hindi ba ako alam? At nasan yung balat dito sa likod mo? May tinatago ka ba sa akin? Saad nito? Magpapaliwanag ako, Henry. Turan niya dito. Sige nga, magpaliwanag ka. Mula na magising ako, ang dami nagbago sa'yo. Mula sa pananamit mo, pagkilos, sa pagsasalita at sa lahat-lahat, Camille. Ikaw ba talaga ang asawa ko? Seryosong tanong niya dito. Kung sasabihin ko bang ako pa rin to, si Camille, maniniwala ka ba? Hindi ko alam. May iba na talaga. Pero pinipilit kong isipin na dahil lang sa aksidente ang lahat. Pero iba na ngayon. Sabihin mo na kung anong nangyayari. Tugon ni Henry. Kung ano man yung hinala mo tungkol sa akin, Henry. Tama ka. Panimula ni Kara. So, totoo nga. Hindi ikaw si Camille? Kung ganon, nasan siya? At bakit magkamukha kayo? Ako si Kara at kakambal ako ni Camille. Pag-amin niya. What? Kung ganon, nasan ang asawa ko? Sigaw nito kaya nagulat si Kara. Wala na siya. Patay na. So ginagago niyo lang ako ever since? Hindi. Ayoko rin talaga. Kaso si Mami nakiusap dahil baka raw hindi mo kayanin kung malaman mong wala na si Camille. Kaya kahit na magmukha akong tanga, ayos lang? Ganun ba? Ikaw hindi mo rin kinonsidera ang nararamdaman mo? Para sa kambal ko na hindi ko rin nakilala, ayos lang. Pero hindi ko talaga intensyon to. Kaya pala laki na nagbago sa'yo. Natuto ka magluto na hindi naman ginagawa ni Camille. Ayaw mo na magsuot ng mga mamahaling damit at alahas na hindi gagawin ng asawa ko. Sambit niya dito. I'm sorry, Henry.
Aalis na lang ako dito, pero huwag mo na sisihin ang mga magulang ko. Ikaw lang talagang inaalala nila. Sino ka? Tanong ni Henry. Ako si Kara, pero Carmela talaga ang binigay na pangalan ng mami. Kara lang ang nakagisnan kong pangalan na binigay ng mga nagpalaki sa akin. Wika niya sa tanong ni Henry. Hindi ka aalis. Pangatawan mong ginawa mo sa akin. Ha? Pero bakit hindi mo na lang ako hayaan na umuwi sa amin? Lumapit si Henry sa kanya at tinalis ang tuwalya na nakatabi sa katawan niya. Lumantad tuloy sa mga mata nito ang hubad na katawan niya. Hinapit siya nito at agad siniil ng halik. Nanlaki pa ang mga mata nito dahil biglang humaplos ang mga kamay ni Henry sa hubad na parte ng kanyang katawan. Be my wife, kung yan ang gusto mo. Saad nito at tinangkin siya nito ng marahas. Henry, dahan-dahan lang. Pakiusap niya dito. Mula ngayon, hindi mo sasabihin sa mga magulang mo na alam ko na. Asawa kita at asawa mo ko. Bulong ni Henry at siniil ng halik ito habang inaangkin niya si Kara. Matapos ang mainit na tagpo sa pagitan nila ay iniwas siya nito at umalis si Henry. Yun pala ay sa bahay ng mga Villamor ito nagtungo upang sabihin ang natuklasan. Nagulat ang mag-asawa at kinausap siya ng maayos. At doon niya rin nalaman na ninakaw pala si Kara kaya ilang taon itong nawala. Sa kabilang banda ay nakaramdam ng awa si Henry kay Kara. Umuwi siya pero sinabi nito sa mga magulang ni Kara na wag sasabihin na alam na nila. Nasa kwarto lang ito nang makabalik siya. Tahimik lang kaya napabuntong hininga siya dahil doon. Sa pagtagal kasi nakasama niya ito ay hindi maitatanggi na mas nararamdaman niya na may asawa siya. Sa katauhan ng kakambal ng kanyang asawa. Ibig sabihin, yung pagkahumaling na nararamdaman niya dito ay para na talaga kay Kara at hindi na kay Camille. Pinagmasdan niya ito dahil hindi ito makatingin sa kanya. Doon niya mas na-realize na mas maganda pala ito kay Camille. Mas naging asawa pa nga ito sa kanya dahil palagi siyang inaasikaso. Handa na ang damit niya kada papasok sa opisina na kahit kailan ay hindi ginawa ni Camille. I'm sorry sa ginawa ko kanina. Kara. Turan niya kaya napaangat ang tingin niya dito. Bakit ka nagsasorry? Ako may kasalanan sa'yo. Sagot nito. Alam ko. Naisip ko na dapat hindi ko rin ginawa yun sa'yo. Parang pareho lang din tayong biktima. Tugon muli ni Henry. So hindi ka nagalit? I don't know. Magsimula na lang tayo sa simula. Turan ni Henry. Henry nga pala. Dagdag na pakilala nito sabay lahat ng kamay. Kara, sagot niya dito. Naging formal sila sa isa't isa sa mga lumipas na araw. Pero kapag naroon ang mga magulang nila ay mag-asawa ang turingan nila. Kahit na alam na ng mga ito ang sitwasyon. Pero hindi si Kara. Sa paglipas ng mga araw ay mas nakilala pa ni Henry ang ugali nito. Malayong malayo talaga ang ugali ng dati niyang asawa sa kakambal niya ngayon. Honey, can you get me a glass of water? Tura ni Henry. Masakit ang ulo mo? Tanong niya na makalapit ito sa kanya. Medyo. Please? Pakiusap nito dahil nasa sala sila. Sandali lang, kukuha din ako ng gamot. Nagpuyat ka pa kasi kagabi eh. Saad niya. Hinabol naman niya ito ng tanaw. Napangiti si Henry dahil maasikaso talaga si Kara kumpara kay Camille. Lumilipas ang araw ay nahuhulog na nga rin siya dito. Heto na. Sabay abot ni Kara sa tubig at gamot. Salamat. Tipid na wika ni Henry. Tama na kasi yan. Pwede naman yan bukas, di ba? Tama na yan. Late na rin oh. Kinuha ni Kara ang laptop at umakyat sa taas. Hey, tatapusin ko pa yan. Sigaw ni Henry pero hindi na tumigil si Kara. Napatawa na lang ito habang napapailing. Sumunod na siya dito para makapagpahinga na sila. Tapos na rin naman silang maghapunan. Hindi naman lumipat ng kwarto si Kara kahit na alam ni Henry ang totoo. Isa pa, unti-unti ay mas lalo niyang minamahal ang lalaki. Magpahinga ka na, bukas na lang yan, total Sabado naman. Wika ni Kara. Oo na nga po, matutulog na. Tura ni Henry. Good night. Sambit ni Kara. Ang buong akala ni Kara ay makakatulog na siya ng maaga pero mali pala. Hinila siya ni Henry at umibabaw ito sa kanya. Hindi ko na talaga kayang pigilan to. At itago to, Kara. Usal niya dito. Ang alin? Titig na tanong nito. Ito nararamdaman ko sa'yo. Akala ko dahil kahawig mo lang ang asawa ko. Kaya ako ganito. Pero hindi pala. Sambit nito at hinaplos ang labi ni Kara.
Henry, tawag nito sa pangalan niya. Gusto na kita, Kara. Mahal na yata kita. Kaya pwede bang ituloy na natin to? Papakasalan kita hindi bilang Camille, kundi bilang ikaw. Si Kara. Turan niya at hinalikan ng labi nito. Mahal mo na ako? Kung ganun pareho pala tayo ng nararamdaman? Sagot niya nang lumayo si Henry sa labi niya. Mahal kita. Kaya payag ka ba na magpakasal sa akin? Tanong nito. Oo, payag ako, Henry. Sagot niya dito. Good. Sagot nito at hinalikan muli ang labi niya. Muli niyang ibinigay ang sarili para kay Henry. Lalo pa ngayon na alam na niyang mahal din siya nito. Pero paano kaya ang mga magulang nila? Saka na lang niya ito iisipin, basta ang importante ay mahal din siya ni Henry. Kinabukasan ay nagising si Kara dahil sa maliliit na halik mula kay Henry. Good morning, Han. Bati nito. Good morning. Ang aga pa, di ba? Tugon niya dito. Yes. Mamamanhikan ako kila mami at daddy, mamaya. Kindat nito kaya namula ang mukha niya. Inaantok pa ako, Henry. Sagot niya kaya bumalik siya sa pagkakahiga. Okay, ligo muna ako ha? Tura nito kaya tumango siya dito. At gaya nga ng sabi nito, kinagabihan ay nagtungo sila doon. Nakita agad ni Kara si Kaloy kaya niyakap niya ito. Mas maganda na rin ang pangangatawan ng kanyang kapatid. Nagulat ang mami at daddy nila dahil naroon nga sila. Hindi kayo nagpasabi na uuwi kayo dito. Bati agad ng mami niya. Si Henry po kasi ang mami. Ang daddy po, nasaan? Tanong ni Kara. Nasa taas lang, mamaya ibababa na yon. Dito na kayo mag-dinner ha? Sabi ng mami niya. Sige po, mami. Sagot ni Henry. Bakit nga pala bigla kayong napapunta dito? Ronald, may bisita tayo. Tawag nito sa asawa. Oh, Henry, anong meron? At gabi na. Turan nito. Nandito po kami, mami, dad. Para po personal kong hingi ng kamay ng anak nyo. Gusto ko pong pakasalan si Kara. Turan niya kaya nalaki ang mga mata ni Kara. Ano? Papakasalan mo si Kara? Nagbibiro ka ba, Henry? Gulat na tanong ng daddy niya. Seryoso po ako, dad. Papakasalan ko si Kara. Hindi bilang si Camille. Mahal ko siya, kaya nandito ako para hingin ng basbas nyo. Tugon niya. Henry, alam na nila mami? Tanong ni Kara. Yes. Sagot nito. Sigurado ka ba, Henry? Hindi yung ba sasaktan ng anak ko? Dahil sa paluloko na ginawa namin sa'yo? Tanong ng ginang. Kilala niyo naman po ako, hindi ba? Naging mabuti akong asawa kay Camille. At ngayon ay kay Kara naman. Huwag kayong mag-alala, mahal ko po talaga si Kara. Tura nito. Alam naman namin, Henry, at nasa wastong edad na si Kara para dyan. Dad, Mami, salamat po. Tura ni Kara. Gaya ng nais ng mami ni Kara, doon nga sila kumain ng hapunan. Nagkipagkwentuhan pa nga si Henry sa daddy niya na dati na rin nilang ginagawa. Pareho silang sumimsim ng alak, nagtatawanan pa nga. Habang ang mag-ina ay nasa veranda at nakatingin sa mga ito. Nakiusap si Kara na pupuntahan niya rin ang nanay Doris niya at tatay Ray para imbitahan sa kasal nila. Pumayag naman ang mami niya. Mami, akala ko talaga ako na po ang pinakamaalas na tao sa mundo. Hindi pala. Saad ni Kara. Sorry anak kung sumuko ako noon sa'yo. Sagot nito. Tapos na po yan, mami. Ang importante po ay ang ngayon. Maging masaya na lang po tayo palagi. Saad niya sa ina at niyakap pa siya. Nawala man si Camille, narito ka naman anak. Dagdag pa nitong wika. Doon na nagpalipas ng gabi ang dalawa. Niyaya ni Kara si Henry na puntahan ng mga nakagisnan ng mga magulang para makilala niya rin. Kahit hindi naging magulang si Doris sa kanya, ay tumatanaw pa rin siya ng utang na loob. Kaya kinaumagahan ay niyaya na siya ni Henry doon. Ang daming tao gaya pa rin ng dati. Naabutan niya si Doris na nagluluto ng umagahan ng kanyang asawa. Nay, tawag ni Kara. Kara? Gulat na sagot niya. Nay, ang tatay ho. Tanong niya dito. Nasa harapan niya ito at parang hindi pa makapaniwala na naroon siya ngayon. Si Henry ho, Nay, magiging asawa ko. Pakilala niya dito kaya nagmano si Henry. Magandang umaga po, Nanay Doris. Bati ni Henry dito. Kay gwapo lalaki naman nito, anak. Ang tatay mo nasa kabila, may binili lang.
Pasok kayo. Yaya nito. Hawak ni Henry ang kamay ni Kara at kahit nang nakaupo na sila ay hindi nito binitawan ang kamay niya. Tahimik lang ito dahil pinagmamasdan ng lugar kung saan nagkaisip at lumaki ang babaeng kasama niya ngayon. Anak, bakit ka nandito at sino yung kasama mo? Tanong agad ni Doris dito. Si Henry Hunay, asawa ko. Sagot ni Kara. Asawa mo? Kailan kayo ikinasal? Gulat na tanong nito. Ikakasal pa lang ho, ma'am. Singit na sagot ni Henry. Mabutit nandito ka, Kara. Gusto ko rin humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Patawarin mo sana ako, anak. Wika nito. Wala na ho yun, Nay. Isa pa kung wala kayo, baka wala rin ako ngayon. Gusto ko sana kayong imbitahan sa kasal namin ni Henry, kayo ni tatay. Turan niya. Talaga? Salamat, Kara, anak. Matutuwa ang tatay mo nito. Si Kaloy, kumusta na siya? Maayos ho siya. Punta kayo, Nay, ha? Magpapadala ho ako ng imbitasyon dito. Nagpaalam na sila sa mga ito. Nakasalubong lang nila ang tatay Ray niya, kaya nagmano siya dito at ipinakilala si Henry. Kahit na masama ang loob ni Kara sa nanay Doris niya, ay pinatawad niya rin ito. Para na rin kay Kaloy at sa katahimikan ng puso niya. Inayos nga nila ang kasal at nalaman na rin nila kung sino ang may gawa kung bakit nawala ng preno ang kotse ni Camille noon. Ayon sa investigasyon ay lumalabas na si Amor ang may gawa. At napatunayan niyan dahil lumantad ang inutusan niya. Marahil ay nakonsensya ito kaya nagpakita sa mga magulang ni Kara. Hanggang sa nabalitaan nila na nagpakamatay nga si Amor. Malamang ay natakot harapin ang magiging parusa para sa kanya. Naawa si Kara sa kambal niya dahil mismong kaibigang papala nito ang may lihim na inggit sa kanya na dahilan kung bakit siya nawala. Isang buwan ang nakalipas matapos nilang malaman ng lahat ay itinuloy din nila ang kasal. Naging buo muli ang pagkatao ni Kara. At hindi nga siya makapaniwala na natutunan din siyang mahalin ni Henry sa kabila ng paluloko nila dito. Matapos ang kasal ay lumipad sila sa Paris para sa kanilang honeymoon. Kung hindi siguro niya nakilala ang tunay niyang mga magulang ay baka hanggang ngayon ay miserable pa rin ang buhay niya. Kasalukuyan na kasi silang nakarating ng Paris at nasa isang hotel na. Alam mo, Henry, hindi ako makapaniwala na mamahalin mo din ako. Nung una, natatakot ako kasi baka mamaya parte lang ito ng paghihiganti mo dahil niloko ka namin. Saad ni Kara. Bakit ko naman gagawin yon? Nung una, nasaktan ako kasi nagmukha akong tanga. Pero hindi ko gagawin na gumanti. Sagot niya kay Kara na asawa na niya ngayon. Bakit? Tanong niyang muli. Dahil mahal kita. Ewan ko. Basta gusto ko yung bagong version ng asawa ko noon. Kaya pala, dahil magkaiba kayo, mas minahal kita dahil mas nakita ko sa'yo yung wife material na never ko nakita at naranasan kay Camille. Pero mahal ko din ang kakambal mo. Hindi nga lang gain ang pagmamahal ko ngayon sa'yo. Ngiting tugon niya sa mga tanong ni Kara. Ang sarap pakinggan, lalo kung maririnig mo na ako na talaga yung nagustuhan mo. Hindi dahil kahawig ko si Camille, kundi mas minahal mo ako dahil ako ito at hindi siya. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano, mahal kita, kaya hindi ko rin hinayaan na umalis ka sa bahay ko. Dagdag pa ni Henry. Salamat, Henry. Ang sarap na mahal din ako ng mga nasa paligid ko. Wika ni Kara. Nang gabing yon ay muli nilang pinagsaluhan ang pag-ibig na nabuo na sa simula ay isang panloloko lang. Mas nakilala pa ni Kara ang tunay na ugali ni Henry. Nakita niyang mabuti din ang puso nito sa iba. Halos isang linggo din ang bakasyon nila doon. Maraming mga alaala ang nabuo nila bilang mag-asawa na sa pangarap lang palagi iniisip ni Kara na magkakatotoo. Bumalik sila ng bansa. Sa bahay agad ng mga magulang niya sila tumuloy. Naroon din ang mga magulang ni Kaloy kaya naman nagbigay galang sila. Isang buwan nang nakalipas ay maraming nagbago sa katawan ni Kara. Palagi siyang inaantok kahit na maaga pa. Kung ano-anong pagkain ang naiisip niyang kainin, kaya naman may kutob na siya kung ano ang nangyayari. Nagpabili siya ng pregnancy kit sa kasambahay nang minsan na naggrocery ito. 3. Kaya agad niyang ginamit nang umalis ang asawa at nagpunta ng kumpanya. Palakad-lakad siya dahil kung magpositibo ito ay magiging nanay na siya. At mabibigyan na niya ng anak si Henry na matagal na rin itong gusto. Tinignan niya isa-isa at napatulo agad ang luha niya dahil tama ang hinala niya. Buntis nga siya at magiging magulang na sila ng kanyang asawa. Hindi mapigilan ni Kara ang mapaiyak. Kaya nang umuwi si Henry ay napansin nito agad na mugto ang kanyang mga mata. Han, umiyak ka ba? Anong problema, ha?
Baka sa mukha nito ang pag-aalala. May dapat ka malaman. Sagot ni Kara. Ano yon? Inabot ni Kara ang 3 piti at nanlaki ang mga mata nito dahil sa resulta na nakalagay. Buntis ka? Gulat na saad niya. Oo, magiging daddy ka na. Sagot ni Kara. Oh my God. Yes, finally. Thank you, Han. Niyakap siya nito at hinalikan sa labi. Magiging totoong pamilya na tayo, Han. Ang saya ko. Dagdag ni Kara. Pangako, mamahalin na taalagaan ko kayo ng mga magiging anak natin. Ang tagal kong hiniling to. Sa wakas, magiging daddy na rin ako. Tuwang saad ni Henry at hindi na rin napigilan na mapaiyak. Kitang-kita ni Kara ang lubos na kasiyahan ni Henry. Naiyak siya dahil sobra-sobrang swerte na ang natatanggap niya simula nang maikasal sila. At ngayon nga ay nagdadalang tao pa siya. Mas lalo niyang mamahalin ang asawa at lalo na ang paparating pa nilang anghel. Ipinaalam din nila ang tungkol sa pagdadalang tao niya sa kanilang mga magulang. Kaya mas excited pa nga ang mga ito. Araw-araw ay naroon ang mami at daddy niya. Si Kaloy ay naroon din. Ipinangako ni Henry sa asawa niya na aalagaan niya ang kanyang mag-ina sa harap ng mga magulang nila. At ganoon din si Kara sa asawa. Nagkaroon pa nga ng maliit na salo-salo dahil sa magandang balita nilang mag-asawa. Hindi rin nila nakakalimutan si Camille. Nangako si Kara dito na iingatan ang lalaking pareho nilang inibig at naging asawa. Bubuo sila ng bagong pamilya, kasama ang mga magiging anak nila at magiging matatag sa bawat hamon ng buhay. Dumanas man ang hirap si Kara pero lumaban pa rin siya at naging mabuting anak at kapatid. Nagpatawad at nagmahal at ngayon nga ay magiging magulang pa.